Okay, sige magsimula tayo. Yung larawan na pinadala mo, yung paglubog ng araw sa dagat. Alam mo, kapag nakakakita ko ng ganyan, palagi kong naiisip yung mga pagtatapos. At sakto, yung mga material na binigay mo, tunggal pala talaga dito. Hindi lang sa paano magsimula ng mahusay, kundi paano ka ba magtatapos ng may katapatan. Habang binabasa ko itong sipe mula sa librong The Life That Can Bear the Calling, ang dating sa akin, parang hinahamon nito yung buong konsepto natin ng success. Para bang sinasati, teka, baka mali yung sinusukat ninyo. Ang misyon natin ngayon ay busiisin ng husto itong ideya na to. Sige, simulan na natin himayin. Ang ganda ng pagkasabi mo yan. Kasi yun talaga ang sentro ng lahat ng ito eh. Ang pangunahing tanong na inilalatag ng material ay ito. Paano kung ang tunay na sukat ng isang calling o misyon sa buhay ay hindi yung mga, alam mo yun, mga nakikitang tagumpay, yung awards, yung followers, yung laki ng kumpanya, kundi kung sino ka bilang isang tao sa likod ng lahat ng yon. Ang buong diin nasa paghubog ng pagkatao, hindi lang sa pagganap. Oo, may isang linya dito na talagang, tumama sa akin. Sinasabi na maraming failures in ministry at palagi ko applicable to kahit saang larangan, di ba? Oo naman, kahit saan. Hindi raw dahil sa kakulangan ng talent o opportunity, kundi failures of formation. Anong ibig sabihin niya sa practical na paraan? Ang bigat pakinggan eh. Isipin mo na lang na parang nagtatayo ka ng isang skyscraper. Ang function o yung performance mo, yan yung gusaling mismo. Yung taas, yung ganda ng design. Pero ang formation, yan yung pundasyon. Yung nakabaon sa ilalim ng lupa na hindi nakikita ng mga tao. Ah, okay. Gets. Ang sinasabi ng may akda, ang kultura natin sobrang obsessed sa pagpapaganda ng gusali, pero nakakalimutan nating palalimin at patibayin yung pundasyon. Kaya pag dumating ang lindol, yung pagsubok, yung pressure, yung tukso, kahit gaano kaganda yung gusali, babagsak at babagsak yan. Yun yung failure of formation. Wow! Ang linaw ng analogy na yan. So, ito ba yung ibig sabihin nung paulit-ulit na konsepto sa material mo na formation before function? Pundasyon muna, bago gusali? Eksakto. At may mas malalim pa dyan. May isang quote sa source mo na nagsasabing, identity precedes impact. Sonship precedes service. Sa mas simpleng salita, mas mahalaga kung sino ka bago ang kung ano ang ginagawa mo. Okay. Hindi ito performance para makuha ng approval o paghanga. Sa halip, yung mga ginagawa mo dapat natural na dumadaloy mula sa kung sino ka na. Para kang puno ng mangga. Hindi ka namumunga para maging puno ng mangga. Namumunga ka dahil isa ka ng puno ng mangga. Gets mo? Ang bunga ay resulta lang. Okay, gets ko. Ang ganda. Pero parang ang hirap i-apply niyan sa totoong buhay. Kung ganyan pala yung core idea, paano nito binabago yung mga nakasanayan natin? Nabasa ko sa material mo na may 4 na konsepto itong binabago. Pwede mo bang himayin para sa atin yung una? Itong readiness beyond visibility? Sige, ito yung unang malaking pagbabago sa isipan. Sa mundo kasi, yung readiness o kahandaan, sinusukat sa mga bagay na nakikita. Yung diploma mo, yung resume mo, yung papuri ng boss mo. Yung credentials. Oo, yung credentials. Pero dito, sinasabi na ang tunay na kahandaan, nahuhubog yan sa mga panahong walang nakakakita. Yung katapatan mo sa maliliit na bagay, yung pagpipili mo sa tama kahit walang audience, yun daw ang tunay na training ground. So parang sinasabi na yung practice sessions na walang nanonood, mas importante pa sa mismong game day. Kasi doon nahuhubog yung muscle memory, yung character. Ang tama. At yun yan nagdadala sa atin sa pangalawang punkto na yung mismong core idea. Formation before function. Paulit-ulit to kasi ito yung puso ng lahat eh. Ang Diyos daw, ayon sa may akda, ay mas interesado sa kung anong uri ng tao ka nagiging kesa sa dami ng bagay na nagagawa mo para sa Kanya. Kasi kung tama ang pagkahubog sa iyo, yung mga gagawin mo magiging tama rin at tatagal. Malinaw yan. Ngayon, yung pangatlo medyo tricky para sa akin. Authority through alignment.
Sa isip ko kasi, ang otoridad galing sa posisyon, manager ka, CEO ka. Paano to naiiba? Dito kasi, ang authority ay hindi isang bagay na hawak mo, kundi isang bagay na dumadaloy sa'yo. Hindi ito tungkol sa kontrol o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa alignment o pagiging isa sa kalooban ng Diyos. Habang mas sumusunod ka, habang mas binibitawan mo yung sarili mong agenda, mas nagkakaroon ka ng tunay na spiritual authority. Isipin mo yung tubo ng tubig. Sige. Yung tubo, wala siyang sariling tubig. Pero kapag naka-align at nakakonekta siya ng maayos sa main source, grabe ang tubig na kayang padaluyin. Yun ang otoridad na tinutukoy dito. Hindi galing sa'yo, pero dumadaloy sa'yo. Ganda ng analogy ng tubo. Okay, which brings us to the biggest one. Ito yung talagang babangga sa lahat ng natutunan natin sa mundo. Yung pang-apat, Success Reframed. Paano binabago ng librong ito ang kahulugan ng tagumpay? Ito ang pinakamalaking hamon. Kasi binabaliktad nito yung scorecard ng mundo eh. Ang tagumpay ayon sa libro, hindi na nasusukat sa metrics ng paglago-pagdami ng followers, paglaki ng budget. Yung mga numero. Oo, yung mga numero. Ang bagong sukatan ay integridad, katatagan sa gitna ng pagsubok, at katapatan hanggang sa dulo. Parang pagtatanim ng puno. Ang kulturang nakatuon sa resulta, gusto makita agad yung bunga. Pero sinasabi ng libro, ang tunay na tagumpay ay yung lalim ng ugat, yung tibay ng kahoy. Baka hindi pa namumunga pero matatag. Yun daw ang mas mahalaga. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, ang bigat ng laban nito sa kultura ngayon, di ba? Lahat mabilisan, lahat kailangan may resulta agad. Parang swimming upstream tong buong mong konsepto. At yan mismo ang sunod na punto ng may akda. Talagang binabangga niya ang tinatawag niyang modern ministry culture na para sa kanya, hiniram lang mula sa mga modelong corporate o industrial, parang pabrika. Ah, okay. Ang mahalaga ay efficiency, output at quantifiable results. Ang tanong palagi ay, ano ang resulta? O gaano kalaki ang itinaas ng numero, imbes na sino ka na nagiging resulta ng proseso? Parang human doing, imbes na human being. Eksakto. At ito ay isang kritisismo sa kulturang nakatuon sa resulta na laganap sa buong mundo. Sinasabi ng material na ang pamamaraan ng Diyos kabaligtaran, dahan-dahan, relational at tila inefficient sa mata ng mundo. Sinusubok muna niya mga tao ng pribado, sa wilderness, bago pagkatiwalaan sa publiko. At dito yung magandang twist. Idinidiin ng may akda na hindi raw ito inefficiency. Ito ay mercy, awa. Mercy. Paanong naging awa yung pagiging mabagal? Kasi ito ay proteksyon. Proteksyon para sa iyo bilang lingkod at para na rin sa mga taong paglilingkuran mo. Pinoprotektahan ka mula sa bigat ng isang responsibilidad na hindi pa kayang dalin ng iyong karakter. Para kang bibigyan ng 100-pound na barbell. Kung hindi ka pa handa, hindi ka lang hindi makakabuhat, mababaling ka pa. Ang mabagal na proseso ay yung unti-unting pagpapalakas sa'yo. Okay. Ang ganda ng mga konsepto. Talagang nakakapag-isip. Pero ang tanong ko palagi, paano natin to isasabuhay? Baka manatili lang sa isip yan. May nakita ko sa notes mo na may mga practical na hakbang. May isa doon, write a rule of life. Ano to? Parang New Year's resolution? Magandang tanong yan kasi madaling ma-misinterpret. Hindi ito listahan ng mahihigpit na patakaran. Sa halip, isa itong balangkas para sa iyong mga spiritual rhythms, parang trellis sa isang halaman. Ah, yung suporta. Oo, yung trellis ang nagbibigay ng direksyon at suporta. So, sa rule of life, tatanungin mo sarili mo, paano ko isasaayos ang schedule ko para magkaroon ng espasyo para sa panalangin, pag-aaral, pahinga at komunidad? Ang ideya ay hayaan yung pagnanais for formation ang humubog sa schedule mo, hindi baligtad. Okay, so yan yung para sa structure. Pero may isa pa ditong parang mas tungkol sa puso. Itong identify one hidden obedience. Medyo misteryoso pakinggan. Ano naman to? Ito, napaka-powerful na ehersisyo para sa karakter. Ang hamon ay ito. Pumili ka ng isang gawain ng pagsunod o katapatan na sadya mong hindi ipagsasabi kahit kanino. Hindi mo ipopost, hindi mo ikikwento para humanga sila. Wow! Isang bagay na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam.
Pwedeng simpleng bagay lang. Ang punto nito ay sanayin ng puso na gumawa ng tama kahit walang papalakpak. Ito'y paglaban sa ating addiction sa validation. Grabe, ang hirap niyan. Kasi parang natural sa atin na gusto nating ma-recognize yung mga ginagawa natin, di ba? At inaamin naman sa material na hindi madali tong buong proseso. May mga challenges talaga. Oo, at napakalinaw ng pagkakalista sa mga hamon na to. Una, yung pressure na magmadali kapag may oportunidad. Nako, totoo yan. Yung FOMO, fear of missing out, yung pakiramdam na ito na yon, baka hindi na to bumalik. Eksakto. Pangalawa, yung tukso na itumbas ang papuri ng tao sa pag-aaproba ng Diyos. Kapag pinupuri ka, ang daling isipin na okay ka na kahit sa loob-loob mo alam mong hindi. At yung kasunod pa, yung takot na makalimutan o maiwanan. Sa mundo ng social media, kung hindi ka laging nakikita, para kang nawawala sa mapa. Nakakatakot yun. At yung simpleng hirap ng pagsunod nang walang nakakakita, walang nagpapasalamat. Takot, hindi yan senyales na may mali sa'yo. Kadalasan, dito mismo sa gitna ng mga hamon na to, nangyayari ang tunay na paghuhog. Hindi sila mga hadlang sa formation, sila mismo ang mga kasangkapan para sa formation. Sila yung gym equipment para sa kaluluwa mo. At para mas maging practical pa, yung mga appendix na sinama mo, puno ng mga tanong at ehersisyo. May isa doong tanong na gusto kong iwan sa'yo bilang listener. Pakinggan mo to. Who are you becoming in the quiet, ordinary moments of life when no one is watching, and how does that shape your ministry potential? Pansinin mo, hindi what are you doing, kundi who are you becoming. Napakalaking pagkakaiba. At para tulungan kang sagutin yan, may mga ehersisyo doon. Halimbawa, yung Wilderness Pressure Assessment. Dito, hinihikayat kang ilista ang mga kasalukuyang mong pagsubok. Tapos, susubukan mong tukuyin anong ugat ng tukso ang nandoon. Ito ba ay para sa provision, yung takot sa kakulangan? Ito ba ay para sa power, yung gusto mong magkontrol? O ito ba ay para sa prestige, yung pagnanais na makilala at hanggaan? Grabe, ang hirap niyang gawin. Kasi parang self-confrontation yan. Aaminin mo sa sarili mo yung tunay mong motibo. Mahirap pero kailangan. At may isa pang tool doon na sobrang practical. Actionable to-do list exercises. Ikinokonekta nito ang spiritual formation sa pang-araw-araw na task management. Halimbawa, yung konsepto ng capture and clarify. Ang exercise, isulat mo lahat ng nasa isip mo, lahat ng tasks, worries, lahat. Ibuhos mo sa papel para mabawasan ang mental clutter. Mula doon, mas madali mong makikita kung alin dyan ang totoo at alin ang self-imposed pressure lang. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Matapos nating busisiin lahat, ano ang pinaka-take away? Para sa akin, ang buong usapan na ito ay isang paanyaya na baguhin yung pangunahing tanong sa buhay natin. Mula sa gaano karami ang nagawa ko, patungo sa sino ako na hinuhubog ng Diyos. Tama. At para maging malinaw, hindi minamaliit yung paggawa o yung resulta. Mahalaga pa rin yun. Ang punto lang ay ilagay sila sa tamang lugar. Ang mga gawa ay bunga, hindi ugat. Ang ugat ay ang ating pagkatao. Kung malusog ang ugat, susunod na lang ang malusog na bunga. Eksakto. Ang tunay na testimonya ayon sa material ay hindi yung laki ng entablado mo, kundi yung katapatan ng paglakad mo, lalo na sa mga lugar na walang nakakakita. Yung pagtatapos ng tapat ang siyang tunay na tagumpay. At ang paghahanda ay hindi isang event na natatapos. Ito ay isang proseso na habang buhay na lumalalim. At para maiwan sa iyo bilang isang bagay na pagninilayan, iiwan namin sa iyo ang isa sa mga provocative challenges mula mismo sa source mo. Ito ay isang tanong na idinisenyo para kalugin yung mga nakasanayan natin. Anong isang palagay or assumption sa buhay mo ngayon na kung bibitawan mo ay maaaring radikal na magpalawak ng iyong kakayahang maglingkod, mamuno at higit sa lahat, magtapos ng may katapatan?